Taurus, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin ang inyong energy update July 1 to 15, 2025. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see. Taurus. Ano yung update? Overall energy, possible challenge, opportunity, and the blessing. Okay, let's see ang energy ng inyong kaperahan. Oh, okay. And then the relationship. King of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, Three of Wands. So this is exploration, expansion. Things are expanding, opportunities are coming. So yung iba, maaring sa trabaho, merong mga offers para mas tumaas yung sweldo mo, or pwedeng may promotion, may upgrade, new responsibilities din to para sa iba sa inyo, no? Yung iba naman, pwedeng may opportunity kayo to travel, to work abroad, to go to different places, and explore. Ayan. Uy, Knight of Wands. Yung iba sa inyo, merong new beginnings, no? Meron kang iiwanan na sitwasyon to start something more exciting. O, aalis ka sa isang boring na sitwasyon. This can be a boring relationship, boring career, boring business, whatever that is, to follow your path, no? To follow yung passion mo, kung saan ka mas excited, masaya, maaring matagal mo tong pinagdesisyonan, pinag-isipan, but ngayon, malakas na yung loob mo. Kasi yung iba sa inyo, dati nyo pang idea yan, or naiisip nyo na, pero hindi nyo ginagawa. Dahil maaring may fears, no? Or baka fears of judgment, baka hindi matanggap ng iba yung mga gusto nyong i-explore or gawin sa buhay ninyo. But now, you realize na, you know, bakit mo kailangan i-please tong mga to kung wala naman sila talagang ambag sa buhay mo. 'Di ba? So you are now pursuing your passion, what you really want. And with the Ten of Pentacles as your overall energy, talagang desidido ka na magkaroon ng magandang career, trabaho, stability sa iyong finances. Maaring pinagpapatuloy mo, or it can be sinisimulan mo or pinagpapatuloy mo yung pagbibuild ng iyong career, ng iyong business, at ng stability sa iyong kaperahan. Pwedeng you've been buying mga properties para mas mag-generate pa ng income. Pagdating sa business mo, pinapalawak mo yung reach ng iyong negosyo, no? Na maaring hindi lang siya sa traditional na pamamaraan, no? Pwedeng online na rin. Maaring yung iba sa inyo, meron kayong marireceive na mana, no? Isang pamana sa inyo, or parang ibibigay sa inyo ng parents ninyo para laguin nyo or paunlarin ninyo. Now, your challenge is the Nine of Cups. May mga times rin kasi na you may detach yourself from the reality, no? Maaring may mga times na nasusobrahan din yung paggastos ninyo, nasusobrahan din yung parang puro, hindi naman kasi pwedeng puro self-love lang tayo, no? Kumbaga, rin, balance, no? Maaring may overconsumption kasi dito. Maaring you are buying a lot of things na hindi mo naman kailangan. So, yun yung magkakaroon sa'yo ng realization na may mga bagay na hindi talaga mapupunuan ang mga pagkukulang na hindi yun ang kailangan. You get my point? For example, gusto mo maging masaya. Yung happiness naman kasi nararamdaman yan from within, 'di ba? Pero yung iba ang gagawin para maging masaya is kakain ng marami, or kung ano-ano kakainin na hindi naman talaga sila gutom, or magsha-shopping pero hindi naman nila kailangan. So andun yung parang
yung parang sudden release of dopamine na so exciting, ganyan, saya-saya mo. Pero pag nag-subside na yun, babalik ka ulit sa parang, ang boring na naman ng life, ganon. So, you have to find it within. And with the Four of Cups here, I think you will finally realize what is lacking. Ano yung kailangan mong malaman pa, mas malalim na dahilan na pinaghuhugutan nung boredom na meron ka ngayon or yung parang, yung iba, kalungkutan na meron ka ngayon. So, with the Devil card as your blessing, this is about obsession about something na magbibigay to sa'yo ng magandang resulta. For example, no, parang may gigil kasi dito. For example, sa pagbe-business na nagustuhan mo itong negosyo na to, nakafocus ka dyan, at for some reasons, you become obsessed in that business na doon mo talaga ginugugol lahat ng oras mo. But meron din tong magandang resulta, of course, kasi nga makikita mo agad yung bunga niyan eh, 'di ba? Dahil talagang tinatrabaho mo, pinaghihirapan mo. Hindi ka ganun ka relax, kumbaga. But also, lagi namang merong other side, no? Other side of the coin. So, just make sure lang din na you are also taking care of your health, no? Yung kalusugan mo. And ang the devil kasi is the energy of Capricorn, which is someone na talagang malakas ang kanyang determinasyon. So isa yan sa magpupush para sa na ma-explore or magawa mo yung talagang gusto mo. With the Ace of Cups, no, I see you Taurus na ginagawa or gagawin nyo yung mga bagay na mahal ninyo, na yung career nyo, yung trabaho nyo, yung business nyo, talagang gusto nyo tong ginagawa. This brings you joy, this brings you happiness, which is really a good thing, di ba? Dahil hindi naman lahat ng trabaho, career, or business nila, gusto nila yon. So, for your love life, you have the King of Pentacles, feminine energy. Some of you, you are the provider sa family, no? Maaring ikaw yung nagpo-provide for the things that you need for your family. But if you are single, I think you are focused more on pagde-develop pa ng kaperahan mo because you want stability. Meron kang message na marireceive from afar. Maaring merong person na magbabalik sa buhay mo. Hindi to yung tipong na parang ex mo na babalik. Ibig sabihin nito is, pwedeng matagal mo lang siya hindi nakita, tapos ngayon, magkikita na kayo ulit, no? Pwedeng malayong kamag-anak or, mahal sa buhay na nasa abroad at ngayon babalik na. Yung iba naman sa inyo, meron kayong inaaral, no? Meron kayong ini-improve sa inyong knowledge, sa inyong skill set na yun yung makakatulong sa inyo para mas marami pa kayong magawa. Kumbaga, meron kang mga goals na gusto mo pang mahigitan yung mga na-achieve mo before at dahil doon talagang inaalam mo kung ano pa yung kailangan mong matutunan to make that happen. Okay. Some of you, meron ditong etong triangle, it doesn't have to be a third party situation, but yung iba naman pwede, no? Just take what resonates. So, I see someone here na maaring nasa third party situation na finally meron siyang pipiliin. Kung alin yung pipiliin niya na bibigyan niya ng priority. Okay? For example rin, no, kahit single ka, pwede kang ma-involve sa isang third party situation. Like for example, dalawang career path na gusto mong gawin, pero somehow ikaw yung nagsasuffer dahil hindi mo na manage or hindi mo na maintain. Let's say may trabaho ka, may business ka. So ngayon, pipili ka na, finally, kung alin doon ang mas may value para sa'yo, yung valuable para sa'yo. Okay? So even sa relationships, connections, meron kang mas papanigan dahil alam mo na mas may value yon sa buhay mo. Yeah, some of you are in a complicated situation. But kung ano man tong challenge ninyo, no, you will be able to resolve this. Maayos mo yan. Dahil meron tutulong sa'yo. Some of you magpo-focus rin sa pagpapalakas ng inyong pangangatawan. Yung pag-exercise, lalo na kung sedentary yung lifestyle ninyo, hindi kayo masyadong kumikilos, gumagalaw. So ngayon, you will be more serious sa iyong physical fitness, which is good news.
Surrender. Let go of the limiting beliefs. Be as expansive in your thoughts as your soul is. Yun. Ito na yung sinasabi ko sa inyong exploration, expansion. Maaring yung mga pumipigil sa iyo na baka hindi ko kaya o kaya yung mga self-limiting beliefs natin na tayo mismo ang nagiging hadlang, tayo yung blockage para sa ating ikauunlad, tinatanggal mo na yan, no? You are letting go of that at alam mo na you are divinely guided dahil alam mo yung gusto mong ma-pursue, 'di ba? Pag alam natin kung ano yung gusto nating mangyari sa buhay natin, sigurado tayo, walang makakapigil, 'di ba? Oh, ayun. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.